Isang tren na pinapaandar ng bagas o yung sapal mula sa pinagkatasan ng tubo, ginagamit para dalhin pa rin ang ani ng mga magtutubo sa milling stations. Makaluma pero malaking tulong na rin daw ito sa tinatawag na sugar capital ng bansa, ang Negros Occidental. Higit 400,000 na kilo ng tubo ang kayang ibiyahe ng steam locomotive na ito na higit 100 taon na raw pinapatakbo. Katumbas yan ng 20 truck na ginagamit ngayon. Pero kung tutuusin, mas efficient daw ito dahil nakakatipid sila sa diesel ng daan-daang libo sa kada milig. Diskarte na rin daw yan dahil bukod sa mataas pa rin ang presyo ng produktong petrolyo, dagok din sa mga magsasaka ng tubo ang paggalaw-galaw na farm gate price. Mula sa target na 3,000 pesos kada sako ng raw sugar, may mga bumaba na raw ng nasa 500 pesos mula nang nag-anihan noong September 1. The traders, they were saying there's just a lot of sugar. So it's a bit confusing. It is not normal for prices to go up and down by 100 pesos or more on a weekly basis. Kung 50 pesos kada kilo ang farm gate price, dapat daw ay nasa 75 pesos kada kilo na lang ang refined sugar sa mga pamilihan. Pero halos wala naman nagbabago sa monitoring ng Agriculture Department, 80 hanggang 110 pesos pa ang presyo kada kilo. Nag-issue ang Sugar Regulatory Administration ng resolusyon para itigil muna ang pagpapalabas ng imported na puting asukal sa ilalim ng Sugar Order No. 7 sa merkado. Nasa 100,000 metric tons daw, ayon kay SRA Administrator Pablo Ascona. I think the traders along the chain enjoy a stable profit. And of course, they would want to maintain that profit margin all throughout. Right now, we're a bit worried because the margin is widening. We have to find a way to control that because kawawa naman yung consumer, kawawa din yung farmer. Tumaas ang sugar supply ng halos kalahating porsyento sa nakaraang buwan kumpara September 1 hanggang October 2, 2022. Ayon sa SRA, mas maeengganyo rin ang mga magtutubo na magtanim ulit kung hindi sasabayan ng imports ang panahon ng anihan. Mula Negros Occidental, Carrie Gator, CNN Philippines.